Nag-hire ng kapamilya, ngayon ang problema? Mali ba talaga na maging empleyado ang mga kapamilya at kaibigan mo? Nahihirapan ka bang kausapin sila sa performance nila? Entitlement din ba ang isa sa mga problema mo sa kanila? Naniniwala ka ba na ang isa sa mga hiring mistakes ng isang startup e-compreneur ay ang pag-hire ng kapamilya at mga kaibigan? Good news! Dahil ang topic ko today ay 5 reasons why you should not hire family and friends. Kung interesado ka dito, tara! Samahan mo ako. Hi, my name is Jason Ferrer, and I help e-compreneurs build a profitable and sustainable business. Kaya, kung ikaw ay nasa e-commerce, either nagsisimula pa lang or meron ka ng sariling team, click on subscribe and click on the notification bell dahil sure ako na yung mga videos na ginagawa ko ay sure na makakatulong sa'yo. Normally, ganito ang nangyayari sa simula ng business, lalo na kung ikaw ay nagsisimula sa maliit na puhunan. We hire people that are closest to us, which are our family and friends. Financially, this is a good decision sa simula. Dahil, they'll be glad to help you with little to no cost sa business mo. But in the long run, there could be a lot more problems in getting into this kind of setup than the benefit you get at the beginning. Problems like, number 1, professionalism. For startups, mahirap ma-maintain ang professionalism kung ang mga kasama mo sa work ay mga taong may personal relationship ka. Dahil nawawala ang pagiging objective natin because we are emotionally attached to these people. We become overly considerate. Kaya madalas, pinababayaan natin kahit na hindi na tama ang ginagawa nila. Wrong mentality, magpasalamat na lang tayo na nandyan sila para tumulong. Number 2, difficulty in providing constructive feedback. Hirap kang magbigay ng feedback para mag-improve yung tao. Kasi pakiramdam mo na magiging masama kang kapamilya o kaibigan pag sinita mo siya imbes na pagbigyan. Wrong mentality? Grabe ka naman, ginagawa na nga ang lahat. Eto lang, hindi mo pa mapalagpas. Dati nga kung ano-anong kalokohan ang ginagawa natin eh. Number 3, unresolved family issues. Yung problema sa pamilya talagang bit-bit hanggang trabaho. Kasi sila rin ang mga kasama mo sa trabaho. Bakit? Di ba ang pamilya dapat dinadamayan at sinusuportahan? Pero pag nagalit si CEO dahil nakaka-apekto to sa trabaho, grabe, nagbago ka na, nagkapera ka lang. Number 4, skills mismatch. Eventually, lalaki yung business mo at yung ginagawa ng isang tao magbabago. Pero dahil komportable na siya sa dati niyang ginagawa, minsan, mahihirapan ka ng pasunurin sila na dapat sila ay nag-a-upgrade ng skills ayon sa kailangan ng negosyo. At dahil ayaw mo ng conflict, pababayaan mo na lang na gawin pa rin niya ang dati niyang ginagawa kahit hindi na to nakakatulong sa kumpanya. Bakit? Baka sabihin nila, nagbago ka na. Number 5, entitlement. Dahil kapamilya at kaibigan, hindi maiiwasan ang feeling of entitlement. Kung saan, they will require na magkaroon sila ng special treatment kumpara sa ibang empleyado dahil sila nga ay kapamilya o kaibigan ng may-ari. Ang makakaramdam nito, yung mga empleyado mong hindi mo kapamilya at kaibigan. Mararamdaman nila na hindi pantay-pantay ang trato mo sa mga empleyado ng kumpanya. Eventually, pwede ito maka-apekto sa performance at pag-stay nila sa company. Nakaka-relate ka ba sa mga scenario na to? Comment below kung saan ka dyan nagkaroon ng challenges sa business mo. Ibig sabihin, Jason, hindi kami pwede mag-hire ng kaibigan at kapamilya? I didn't say that. Yes, pwede ka pa rin naman mag-hire ng kapamilya at mga kaibigan. Pero ngayon na alam mo na ganito ang mga posibleng mangyari, you have to set clear boundaries para maiwasan mo ang mga bagay na to. Here are 7 things that you can do when hiring a family member or friend. Number 1, create a task list
for the job. Isa to sa hindi ginagawa ng mga startup entrepreneurs, ang gumawa ng task list. Ang task list ay listahan ng mga task o gawain ng isang posisyon sa kumpanya. Bakit ito mahalaga? Dito, magiging malinaw sa empleyado kung ano bang mga gawain ang ine-expect mo sa kanya. Kung meron kayo nito, meron kayong malinaw na batayan kung nagagawa ba niya o hindi ang trabaho niya. Maiiwasan nito ang wrong expectations. Number 2, conduct assessment test. These are assessment tools to objectively measure an individual's personality traits, aptitude, intelligence, abilities, and behavioral style. Assessment tools tulad ng psychometric assessments, personality assessments, at ilang mga tests tulad ng typing exam for chat support or mock calls sa telemarketing agents. The concept is you want to make sure that the person is fit for the job and not fit the job for the person. Number 3, create a training plan. Sobrang halaga nito dahil napaka-unfair na sila ay mapagalitan sa mga bagay na hindi mo naman sila tinuruan. In our company, we have a training roadmap for each position. Mahalaga din to so that when an employee leaves, you can easily train a new hire dahil dadaan lang siya sa parehong training roadmap. Number 4, performance expectations. Anong expectations mo sa kanya in 30, 60, 90 days? In our company, we have levels for each employee from level 1 to level 6. When an employee reaches level 6, he is already highly optimized and high performing. Mahalaga ang performance expectations dahil dito nagiging malinaw sa bawat party kung ano ang ine-expect sa kanila sa bawat stage nila sa company. Number 5, don't discuss work problems at home. To be fair, kasi nga ayaw mong pinag-uusapan ang family problems sa workplace. Number 6, fair pay. Not overpay, not underpay. Bayaran mo sila tulad ng bayad mo sa iba para maiwasan ang resentment at entitlement. Number 7, lastly, syempre, dapat may coaching sessions din kayo. Tulad ng ginagawa mo sa mga empleyado mong hindi mo namang kapamilya. Nakatulong ba sa iyo ang mga tips on how to handle employees na kapamilya at kaibigan mo? If yes, let me know sa comment section ano dito ang pinaka-tumatak sa iyo. Tandaan, walang personalan, trabaho lang.